Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya, kapayapaan, at liwanag buhat sa Ama nating Diyos, Panginoong Jesucristo, at Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong huling araw ng ating nobena, o simbang gabi, pinasasalamatan natin ang Panginoon sa maraming biyayang kaloob niya sa atin. At minsan pa natin hinihiling ang kaniyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at banal at sa inyo mga kapatid na ako'y nagbanyan sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa umay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwa. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapang, magpagbigay kailang nawa ang iyong pagparito. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagsipin po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Walang sinumang makadalagdag sa pagiging bukas palad ng Diyos. Pinangakuan ng Diyos ang isang pangmatagalang dinastiya, si David, na may nais na tayo ng isang templo sa karangalan ng Panginoon, ang Mesiyas o tagapagligtas, na malapit na nating gunitain sa kanyang pagsilang, ay ang ganap na katuparan ng gayong pangako. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedron, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasayo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad ng una. Buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalin ko siya anak at ako nama'y magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating pong tugon, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasampitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasampitin.
Sabi mo, poon, ikaw ay may tupad na iyong ginawa kay David. Manghirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo yung laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo ang walang maiw ay lagi kong sasampitin. Gagawin ko siyang anak na panganay. Mataas ang hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatan ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mo ang walang maiw ay lagi kong sasampitin. Kasi tayo na po ang lahat Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang kapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako niya na kahahapagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating huling araw ng Misa de Galileo. Maraming pong salamat sa inyo lahat sa inyong pong pagsama sa atin sa ating po celebration ng siyam na araw ng nobena. Napanood po natin ang bawat isa. Bago po ako magpatuloy, may nahawakan lang ako. Baka may nakaiwan sa inyo. Gold pa naman. Magandang pagregalo sa Pasko. Mga kapatid, bago po ako magpatuloy, tanongin niyo ang inyong mga katabi, ano ang pinakamagandang regalo na natanggap mo ngayong Pasko? Ano nga? Ang mabuong siyam na araw ng simbang gabi. Thank you, Lord. Kung pag-usapan ang pinakamagandang regalo, ano mo ba ang ating basihan? Malaki? O yung presyo? Ano ba ang mas magandang regalo? Ano ba ating basihan? Yung presyo ng regalo ng ating natanggap? O yung laki ng ating natanggap na regalo? Sa araw, may dalawang batang magkapatid. Pinapili sila ng kanilang magulang. O anak, ito may dalawang regalo. Pili kayo. Nagunahan sila sa palaki. Pero, nanalo, isa siyempre, yung isa may hawak siyang maliit na regalo. Nangiyak-iyak ang bata may hawak na maliit na regalo. Kung nung pagbukas nila, ang laman ng malaking kahon ay tissue paper. Nalungkot yung bata may nakaagaw sa malaking regalo.
Pagbukas ng bata na maliit ang kanyang box, isang mamahaling laruan na maliit. Diba? So, ang tanong, ano nga ba ang basihan ng magandang regalo? Malaki ba? Maliit. O presyo? Sa inyo, kapag nakatag kayo ng regalo, ano bang na-appreciate yung regalo? Mamahalin no? Kahit ano. Mamahaling regalo. Yun ang mas na-appreciate ng tao. Sabi mo nga, appreciate the giver, not the gift. Mas maganda daw na mas na-appreciate natin yung nagbigay kaysa mismo regalo. Totoo po kasi minsan, kapag yung nagbigay ng regalo sa iyo ay taong mahalaga sa iyo, mahal mo, ay kahit po simpleng regalo hanggat nanggaling sa taong mahal mo, ito ay napakaganda na para sa iyo. Amen? Di ba? Pero minsan, nabigyan niya ka ng napakamahal na regalo, pero nung nagbigay naman sa iyo nito, ay ayaw mo rin siyang gamitin. Na-try niyo yan? Na kahit magandang regalo ang natanggap mo, pero nung nagbigay ay parang sinabi mo naman, plastic naman yung nagbigay. Kaya minsan ay ayaw mo rin tatanggapin. Diba? Pero meron din kasabihan na ang sabi, the best thing in life is not the thing. Na ang mahalagang bagay daw sa ating buhay ay hindi isang bagay. Kasi ang totoong nagbibigay sa atin ng kaligayahan at kasiyahan ay hindi po nagmumula sa material na bagay, kundi sa mga taong malapit sa ating puso. Diba? Kaya mga kapatid, sa atin pong Ebanghelyo ngayon, mula po sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 67 to 79, narinig natin ang awit ni Zacarias. Noong nakaraang umaga, kahapon, atin pong narinig ang awit ni kanong awit? Ni Maria. Yung kanyang Magnificat. Ngayon naman ay ating narinig po ang Benedictus ni Zacarias. Ang awit na ito ay natutulong po sa atin ng dalawang mahalagang bagay. Una, magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng meron tayo. Mga kapatid, ito yung aking hope and wish para sa inyong lahat. Na sana sa Paskong ito ay ma-appreciate ninyo ang mga regalo na hindi material at hindi mabibili ng pera. Kasi minsan, mas na-appreciate natin yung mga material na bagay sa panahon ng Pasko. Kaya nga nagbibilang tayo, ito lang yung na-receive ko ngayong Pasko, ito lang na-receive ko ngayong Pasko. Kasi nga minsan sa buhay natin, ay napapahalagahan natin ang material na bagay na ating natatanggap bilang regalo. Yung hindi mabili ng pera at hindi mo mabili sa tindahan, yun sana ang ating ma-appreciate. Kasi ang lahat ng ito ay nagmumula po sa ating Panginoon. At sa ating Ebanghelyo ngayon, nagpuri at nagpasalamat si Zacarias sa biyayang kanyang natanggap. Nang ibig sabihin, pinapakita sa atin na sa lahat ng regalo at biyaya na mayroon tayo sa ating buhay, sana ang una nating pasalamatan ay ang Panginoon. Kung wala po kayong natanggap kayo na maraming biyaya, material, sana ay makapagpasalamat kayo sa Diyos na magpasko kayo na kasama ang inyong pamilya. Wala mo kayong natanggap, okay lang yan. Ang mahalaga ay magpapasko kayo na kasama ang inyong pamilya. Hindi lahat ay nagpapasko kayo na kasama ang kanilang mga pamilya. Kaya, kung nandyan ka man, nandyan ang inyong pamilya, magpasalamat ka sa Diyos
unang-una sa lahat. At pangalawa, pagpasalamat ka sa iyong pamilya na sa ngayong Pasko ay magkasama kayo at celebrate. Ako, more than 25 years na ako nagpasko na hindi kasama ang aking mga minsan, pag napunta sila dito, pero pag hindi, gano'n na po katagal na hindi ako nagpapasko na kasama ang aking pamilya. Kayo, yung mga sundalo, mga doktor, mga nurse, yung mga naka-duty sa Pasko, siyempre, malamang sa malamang, pare-pareho tayo magpasko na hindi kasama ang ating mga pamilya. Kaya kayo ho, nakasama ninyo ang inyong pamilya, ngayong Pasko, magpasalamat kayo sa Diyos. At pangalawa, kahit wala kayong natanggap na regalo, mamahalin man o simple, at mahalaga ngayong Pasko, ay magpasko kayo na malusog ang katawan. Hindi lahat ng nagpapasko ay malusog. Yung iba ay nagpapasko sa ospital. Kaya marami po tayong dapat magpasalamat sa Panginoon. Katulad po ni Zacarias. Kahit simpleng bagay na mayroon tayo, binigay man yan o pinaghirapan natin, ay unang-una sa lahat, ipagpapasalamat po natin sa ating Panginoon. Dahil yan ay kanyang biyayang ipinagkaloob sa atin. Diyos ang nararapat na unang pasalamatan sa mga biyayang ating natanggap. Pangalawa, sa ating pong Ebanghelyo, sa pangalawang parte ng ating Ebanghelyo, binanggit po ni Zacarias. Inialay niya ang kanyang anak. Sinabi niya, ikaw naman anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan, and so on and so forth. Mga kapatid, ito po pangalawang parte ng ating Ebanghelyo ngayon. Alam ni Zacarias at naunawaan ni Zacarias na may pananagutan na nakaakibat sa handog na kanyang natanggap. Mula pa naman noon ay hinihingin niya sa Panginoon na sila'y biyayaan ng isang anak. At noong sila'y biniyayaan ng isang anak, alam ni Zacarias ang pananagutan kaakibat nito na hindi niya mapakinabangan ang kanyang anak. Kasi ang kanyang anak, ang buong buhay nito ay nakalaan sa Panginoon at pagliligtas ng sangkatauhan. Ito po ang ikalawang aral na ipinating po sa atin ang Ebanghelyo ngayon. Magbahagi. Huwag natin isipin na ang mga bagay na mayroon tayo, kayamanan, talento, iba pa, ay hindi na po para sa ating pansariling kasiyahan at kapakanan. O kaya ay para lang sa ating sariling pamilya. Ang inyong mga anak ay hindi lamang ito sa kapakinabangan ng inyong pamilya. Turuan niyo po sila maglingkod sa komunidad at sa ating simbahan. Inalay ni Zacarias ang kanyang anak para sa Panginoon. Kayo po ba mga kapatid? Paminsan ba ay inalay ko rin ang iyong anak para sa Panginoon? One time, 2 nights bago ako mauninahan pari, niloloko ko si Papa. Sabi ko kay Papa at kay Mama, siguro, tinamad na kayo pakainin kami Kasi, inialay niyo na kami sa Panginoon. Ayaw niyo na kami pakainin. Kasi nabanggit kasi nila, na nung kabataan ko pala, nung bata pa lang ako ay sakitin. Kaya inalay ako ng mama ko sa Panginoon. Sabi ng mama ko, Lord, huwag lang sa nandapuan ng sakit itong aking anak at ito'y ibibigay ko sa iyo, maglilingkod sa iyo. Kasi binanggit niya, sabi ko siguro, rason mo lang yun, ayaw mo lang kami pakainin. Paano? 8 ba naman kami magkapatid? No? Pero siyempre, hindi naman sa nagalit. Iloko-loko talaga yung anak nila. Kahit nung nandito sa akin, ay gusto lang binibiro Kayo po mga kapatid, sa inyong buhay ba ay nag-alay na kanyang anak para
sa Panginoon? Meron na ba kayong anak na inalay para sa Panginoon? Kadalasan, kapag ang mag-asawa ay nagkaanak, lagi yan may plano. At ang plano nila, darling, kung darling ikaw, darling, kung magkaanak tayo, ano siya? Kanino siya iyapakisunod? Sa'yo, sa akin. Di ba? Kung ang magulang ay doktor, ang anak ay maging doktor. No, pangarap ng magulang yan. Kung ang magulang ay attorney, ang pangarap ng magulang, ang kanyang anak ay maging attorney. Di ba? Kung engineer, maging engineer. Kung ang mga magulang ay kontraktor, nangangarap din yung mga magulang na ang kanyang anak ay kontraktor din paglaki. No? Ganun. Pero si Zacarias, alam niya ang nakaakibat sa biyayang mayroon siya na ito ay hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa sangkatauhan. Hindi niya iniisip na ang kanyang anak ay sa kanya lamang. Bagkus, ito'y inalay pa niya sa Panginoon. Mga kapatid, tayo ay nagpapamahala lamang kung ano man ang meron tayo. Kaya narapat lamang na ibahagi din natin ang mga ito sa mga nangangailangan. The poor needs something to eat. Kung sa tingin mo mas pinagpala ka kaysa kanila, share your blessing. The Lord needs messenger, harvester, and evangelist of the good news. Make yourself available for God. And make your kids available for God. Many do not know God. Many failed in their moral life. Make yourself available to teach them the ways of heaven and the ways to heaven. Mga kapatid, may isang kwento, may isang bulag na naglalakbay sa kadiliman ng gabi. Habang siya naglalakbay at bitbit ang isang ilawan, nakasalubong niya ang maraming kalalakihan. At siya ay kinutya ito. At sinabihan siya, napaka 80-80 naman ng bulag na ito. Alam niyo 80-80 na? Sabi ng mga kalalakihan, napaka 80-80 naman ng bulag na ito. Siya, hoy, bulag! Napaka 80-80 mo naman. Bulag ka na nga, may dipit ka pang ilawan. Paano mo makitandaan? Sumagot yung bulag. Sabi ng bulag, may dala akong ilawan, hindi para makita ko ang daan, kundi para makita niyo ako at hindi niyo ako mamagda. Mga kapatid, mamayang gabi ay sisinihan na po natin ang puting kandila. Ito po ay nagsisimbolo na si Kristo ang liwanag. Na lahat tayo ay tinawagan din na maging liwanag po sa ating kapwa. Kaya kung natatandaan ninyo, noong unang simbang gabi, mayroon assignment sa inyo. Sinabi ko na magdala kayo ng inyong kamag-anak, kapamilya, katrabaho, o sino man, kaibigan, na magsimba. Ito ay hindi lang basta-basta paanyaya. Ito po ang ibig sabihin po ng Pasko. Na lahat tayong katulad ni Juan Bautista ay dadalhin natin ang ating kapwa papalapit sa Panginoon. Katulad po ng ginawa ni Juan Bautista. Sabi pa nga ng isang kanta, ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Pwede rin Pasko. No? Pwede rin Pasko. Yung ating nakaraan. Kasi, kung tatanggapin natin si Kristo na liwanag ng ating buhay, kahit yung ating madilim na nakaraan ay magliliwanag din. At ang ating future ay magliliwanag din.
Dalawa pala yung Pasko. Pasko at saka Pasko. Marami sa atin na meron pong madilim na kahapon. Pwede rin may madilim na ngayon. Pero kapag tinanggap natin si Jesus, na liwanag ng ating buhay, hindi lang ngayong Pasko, kundi sa buong araw po ng ating buhay, magkakaroon po ng liwanag ang ating buhay. Dahil sa Panginoon, o dahil sa isang taong pinadala niya sa atin, ay magliliwanag din ang ating buhay. O kaya muling magkakakulay ang ating Pasko. Paano ba magkakulay ang Pasko? Kung tatanggapin mo si Jesus, kung tatandaan nyo, again, babalikan ko yung aking mga humili nyo nakaraan. No? Ang pangako ni Jesus plus pagsunod sa kanyang utos equals ano? Nakalimutan nyo ano? Mayroon pang isa. Ang kapangyarihan ng Panginoon plus malinis na puso equals presensya ng Panginoon. O, diba? Pinalimutan niyo yung mga humili ko Yung mga humili ko nung nakaraan, sinadya ko yun. Pagtapos na yun, ay magkaroon lang silang lahat. Kaya mga kapatid, bago po natin tapusin ang aking humili, pakinig yung mga katabi at pakisabi, pwede ka ba maging ilaw ng buhay ko? Kung katabi mo yung mga magulang mo, asawa mo, sabihan mo nga, pwede ka ba maging ilaw ng buhay ko? Kung ilaw na siya ngayon, sabihin mo na lang, salamat na naging ilaw ka ng buhay ko. At salamat sa Diyos na ibinigay ka niya sa akin upang maging ilaw ng buhay ko. Amen. Para po sa ating lahat, Merry Christmas po. Lahat po natin ang Panginoon. Pagsasayo na po ang lahat. Habang malapit na natin ipagdiriwang ang kaarawan ng Panginoon, buksan natin ang ating mga puso sa pasasalamat sa ganitong dakilang biyaya at sama-sama tayong manalangin. Halina, Panginoong Yesus. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, at puspusin mo ng iyong pagpapala ang buong simbahan, ang Santo Papa, at lahat ng mga relihiyosong pinuno namin. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, at gabayan mo ang mga pinuno namin sa politika at kultura upang maakay nila ang aking bayan tungo sa tapat na pakikipagtulungan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, at ipagkaloob mo ang iyong kapayapaan sa mga bansang may digmaan, sa mga klase at pagkat na pinagwatak-watak ng kanilang mga hidwaan, sa mga mag-anak na nagkakalayo dahil sa selos, inggit at kawalan ng katapatan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, sa aming bayan at pagginhawain mo ang lahat ng naghihirap, napapabayaan, hinahamak o kinukutya. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoong Yesus. Kailangan ka namin. Ikaw ang tangi naming pag-asa. Ikaw ang tangi naming tagapagligtas. Ikaw ang aming lahat. Ikaw ang nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Sa iyo na po ang lahat para sa pag-aaral.
Manalangin kayo mga kapatid upang pag-ahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang gapinawa ng Panginoon, tutuhahin sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan, sa aming kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang pag-ahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagkinapatin nawa ito na aming pananabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinataas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagting niya ay inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kahit sa mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silugod po ang lahat. Ama namin Banal, ikaw ang bukal ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San De Leon na aming Papa, at ni Oscar Jaime na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming kahinday na may pag-asa sa muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakinapatit kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpuri si karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hinihiling kami kabedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at tinayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananaligan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Hesus Kristo, sabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkasala. Pagkalooban mo kami kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Let's go. Peace. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piling na balay, ang aming nawang pakinabangan, ang walang kupas na ligay na walang baliw na pagsilang ng anak mong aming ipinaghiriwang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipot na ang lahat. Kayo po ay tayo ulit ay magkakaroon ng spend collection para po sa pagpagawa ng ating mahal na imahe.
muna ang lahat. Maraming po salamat sa sponsors sa misang ito. Naval Combat Systems Center, headed by Captain Ted C. Cerezo Jr., Philippine General Staff Corps. Bakit po natin maraming po. Maraming po salamat sa Knights of Columbus and Ladies of Chile. Bakit po natin maraming po. At sa lahat po na nandirito, na isa sa ating pagdiriwa, maraming po salamat sa inyong lahat. Bakit po inyong maraming salamat. Pagdiriwa din po sa lahat po ng lingkod ng ating simbahan, choir, our servers, the Assembly Union, and lectors at commentator. Kapag sila maraming po. Yung ating pong misa mamayang gabi ay sa alas 7 po ng gabi. After po ng alas 7, ang misa kasi na si Puig ay magsasalita, mag-message ay alas 8. So parang ang decision ko na lamang ay kanya-kanya unit ata ang Zoom para makinig sa message ng ating pag-usalit command. Kasi baka matapos na sa 9 o'clock. So baka doon pa sa 9 o'clock ang kanyang message. So 7 o'clock ating mass. So after ng mass, pwede tayong magsiuwian. Then, diba? Naka-project yan. Si Man, naka-project na yan. Yung ating pong second collection para sa pagpagawa ng ating mahal na imahe ng Stella Maris, yan na po ang ating lahat na naipon. Magkano lahat sa Man? 20,000 mahigit. Yan po ang ating umpisa noong unang simbang gabi hanggang kahapon po ng umaga. So hindi po kasama na pabilang ang ngayon at yung mga sumbre po nandito po sa box. Hindi pa po napasama. So, yan po, kaya po ipagawa sa Korea ng katawan niya, ang hindi pa lang kaya is yung kanyang mga corona at kanyang staff na sira-sira na din. Pero dandahanin po natin yan, magagawa din yan lahat bago matapos ang 2050. 2050? Malayo. Malayo, no? Malayo. Sige lang, kaya yan. Bago mag 50 years, ang ating kapistahan, kaya yan. Then, announcement, ang ating pong kapistahan ay hindi na po sa February. Naglabas na po ang ating mahal na obispo ng decree na ilipat na po ang ating kapistahan sa tamang piyesta ng Stella Maris sa September 27 na po ang kanyang susunod na piyesta, hindi na po sa February. Yan po yung mga update po ito sa simbahan po. Yan lang po, maraming salamat sa inyong lahat. Kasi tayo na po. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, pumayo kayo sa kapayapaan, kapamahalin, at paglingkuran ang Panginoon.